In this video, we will discuss the basic of quantum computing. Kasi nag-announce ang Google ng kanilang bagong quantum computing chips, ang Willow, at ito na yung pinaka-advanced sa ngayon. Maraming FUD na lumabas na ito na daw ang katapusan ni Bitcoin at ng cryptocurrency kasi possible na daw makrack ang code and algorithm ni BTC. Pero totoo ba ang mga ito? May kakayahan na ba ito para basagin ang security features ni Bitcoin? Alamin natin ang katotohanan ngayon. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang quantum computing ang isa sa mga groundbreaking advancement sa field ng computation. Leveraging the principles of quantum mechanics, kaya nitong solusyonan ang mga mathematical problem ng mas mabilis kung ikukumpara sa mga traditional computers. So let's make a simple comparison. Ang mga traditional computer, yung mga ginagamit natin ngayon, laptop or desktop, gumagamit yan ng bits. Kaya meron tayong tinatawag na 32-bit and 64-bit sa ating mga Windows computer. Ang pagpuproseso ng information sa mga traditional computer ay gumagamit ng 0 and 1. So it can solve problems step by step, kaya nagagamit natin ito sa browsing, gaming, and calculations. Samantala, ang quantum computers, ang ginagamit nito ay yung tinatawag na qubits instead of bits. Ang qubit can be 0, 1, or both at the same time, thanks to a property called superposition. Ang ibig sabihin ng superposition, kayang mag-exist ng qubits in multiple states, 0 and 1 simultaneously. Hindi katulad ng bits that either 0 or 1 lang. Nag-aalaw ito sa quantum computers na makapag-process ng mas maraming information at once. So para mas lalo nyo maintindihan sa problem-solving style, ang traditional computer step by step yung pagsosolve niya ng problem. Parang binabasa niya ang bawat pahina ng libro at a time. Samantala, ang quantum computers, papasadahan lang niya ang isang libro na yan at once and solve many problem simultaneously. Ang kakayahan na ito ng quantum computers, kaya ito nagiging highly efficient at solving problems na hindi kayang gawin ng mga traditional computers such as optimization, simulation of quantum systems, and even potentially breaking cryptographic algorithms. So ngayon nga nag-announce ang Google ng kanilang bagong chips, ang Willow's Quantum Chip. It's a significant leap forward sa quantum technology. Ang Willow ay may kakayahan na isolve ang computations in under 5 minutes, na kung gagawin ng isang classical supercomputer ay aabuti ng mahigit 10 septillion years to process. Ang performance ng Willow chip ay kayang gumamit ng 105 qubits, kaya naman masasabi natin na ito ang isa sa pinaka-advanced quantum chips to date. At yung quantum error correction nito ay significantly nag-improve na rin, naabot na nito yung below threshold error rate. Ibig sabihin, yung mga error ay naitatama nito faster than they accumulate. Isa sa critical na aspeto na kailangan magawa para mag-scale ang quantum computing. At may kakayahan na rin ang chip na gawin yung quantum simulation and optimizations na nagpapakita in the future sa posibilidad ng mas more powerful and reliable quantum systems. However, while this is a significant milestone, ang quantum computing is still in its early stage. So parang bata pa lang ito na nagsisimulang lumakad. Nasa 105 qubits pa lang ang kakayahan nito at napakalayo pa sa kinakailangang qubit requirements para solusyonan ang mga cryptographic problem tulad ng ginagamit ni Bitcoin. Now, pag-usapan naman natin ng cryptographic foundation ni Bitcoin. Ang security ni Bitcoin ay nagre-rely sa dalawang cryptographic system. Number 1, ang SHA-256 or Secure Hash Algorithm 256-bit. Ginagamit ito para makapag-create ng unique digital fingerprints of data. Ito yung tinatawag na hashes. Para ma-break ang code na ito, kinakailangan ng computer na gumamit ng unimaginable number of possibilities to raise to the power of 256. Sa madaling salita, kahit ang pinakamabilis na computer sa mundo ay hindi ito kakayanin kasi ang task ay magtatagal longer than the universe age to complete.
Number 2 is yung EXA or Elliptical Curve Digital Signature Algorithm. Ito yung nag-e-ensure na yung mga Bitcoin transaction are secure by verifying the ownership of private keys. Ang math na nasa likod ng EXA ay napaka-complex na it's practically impossible to guess your private key gamit ang iyong public key using today's technology. Now, ang quantum computer, meron talaga siyang threat kay Bitcoin at alam yan ng Bitcoin community or iba pang mga cryptocurrency na hindi pa quantum resistant. Now, ang SHA-256 ni Bitcoin ay kayang atakihin ng Grover's algorithm. Ito yung isang uri ng algorithm na kayang i-reduce yung oras na kinakailangan para i-brute force ang SHA-256. Kasi nga, it's practically impossible. Mas matagal pa sa age of the universe yung process. Pero gamit ang Grover's algorithm, mas mapapabilis but it would still take an incredibly long time. So yung mga current quantum computers ay wala pang kakayahan para i-perform ang task na ito. It required millions of error-free stable qubits. Ang threat naman sa EXA ay ang Shor's algorithm. Kaya ng algorithm na ito mag-solve ng mga problems like integer factorization in discrete logarithms. Na kapag in-apply to Bitcoin, it could potentially reverse engineer private keys from public keys. However, nagre-require ito sa quantum computer ng thousands of logical qubits and highly advanced error correction. Ang mga current quantum computers ngayon, kasama na yung Google's Willow, ay napakalayo pa sa level na ito. Ang current state of quantum computing ngayon ay nakikita natin na nag-accelerate, pero kung ang threat nito kay Bitcoin ang pag-uusapan ay malayo pa. There are limitations like scalability. Ang Google's Willow ay kayang mag-operate with 105 qubits. Breaking SHA-256 or EXA ay nagre-require ng million to billions of error-corrected qubits. At ang mga quantum systems ngayon ay still error-prone. Kinakailangan pa ng significant advancement in error correction para ma-achieve ang stability na necessary for practical attacks. At ang sinasabi ng mga experts na it could take 20 to 30 years or more bago magawa ng mga quantum computers na ma-break ang mga cryptographic systems like Bitcoin. At bago pa mangyari yan, remember, Bitcoin is programmable. At fully aware ang Bitcoin community sa long-term risk na ito, kaya they are actively exploring solutions tulad ng quantum-resistant cryptography. Ang mga researchers ay nagde-develop ng cryptographic algorithms na secure against quantum attacks tulad ng lattice-based cryptography na ang isang quantum computers ay mag-i-struggle to solve it efficiently. Isa pa ang hash-based signatures, a hash functions resistant to quantum algorithms, and multivariate quadratic equations na nagpo-provide ng alternative mathematical approach to secure cryptographic systems. At ang mga method na ito ay already standardized by organization like the National Institute of Standards and Technology. And by the way, pwedeng mag-upgrade ng protocol ang mga developers nito. Bitcoin's decentralized structure allow for protocol upgrades through community consensus. Kung magkakaroon nga ng realistic threat dahil sa quantum computers, ang Bitcoin cryptographic algorithms can be updated to quantum-resistant methods, katulad ng mga previous upgrades na ginawa sa network. At karamihan ng mga cryptocurrency ngayon ay nagde-develop na talaga ng quantum-resistant features to secure its blockchain. Kaya sa ngayon, wala tayong dapat ipangamba sa quantum technology kasi hindi pa nito kayang basagin ang security na naka-implement kay Bitcoin at sa iba pang mga cryptocurrency. Dekada pa ang layo. At pagdating ng panahon na yon, siguradong nakapag-upgrade na ang mga protocol at ang mga cryptocurrency ay meron ng quantum resistant features. Okay? So I hope may natutunan na naman kayo dito sa channel. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.